Napinsala rin ang super typhoon ng Santo Niño Shrine na ipinagawa ni dating First Lady Imelda Marcos bilang museum para sa kanyang art collection. Samantala sa kabila ng kagustuhan ng mga nabagyo na bumangon at maging matatag, tanong nila, paano kaya nila ito gagawin gayong salat na salat sila ngayon kahit sa napakasimple nilang mga pangangailangan? Tunay ngang walang kinikilala ang kalamidad, mayaman man o mahirap, nakatira man sa malaking bahay o barong-barong, lahat walang takas. Ang Santo Niño Shrine Museum na itinayo ni dating First Lady Imelda Marcos bilang museum para sa kanyang art collection, napuruhan din. Yan yung Santo Niño Shrine and Heritage Museum. Napasok ko pa yan ng buong buo. Andyan yung mga kinolect na artwork ni dating First Lady Imelda Marcos. Naalala ko, ang dami-daming dyan, masterpieces, mga unique na mga ivory collections, may mga paintings na magaganda. Pero ano kaya ang nangyari dito sa pagdaan ng super typhoon na Yolanda? Sarado magandang matingnan sana kung buo pa yung mga artwork. Balot ng putik ang sahig. Nagsilaglagan ang mga dekorasyon. Nasa pangangalaga na ito ngayon ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Saan mo man ibaling ang iyong paningin, bakas ang desperasyon. Lahat po na nandito, wala ng bahay. Tingnan mo na lang, ma'am. Galing ho kayo dyan? Ito, doon sa may banda roon. Kasi nakaharap sa dagat to Was out talaga. Walang bahay nga nakatayo. Okay, so lahat na nandito, yung nasa tabing dagat, washed out totally yung kanilang mga bahay. Basang bigas. Yan ang linuluto namin. Kanino po galing yan? Doon sa ginlutingan. Kayo na lang po bumilihin siya? Oo. Kaming lahat kumakain ito. At pinapakain niyo po lahat ng... Oo, kami sa 5 pamilya. May kunti pa kaming bigas na hanap namin sa balot ba. Nakakain na yung mga anak namin. Tapos yung nalaman ng kapatid ko na nakakuha sila ng bigas sa yung mga malaking building ba. Nalaman namin nangunguha. Yun, nakakuha sila ng bigas. Nakakain na yung mga anak namin. Reklamo ng lahat, mabagal ang relief distribution. Ayon sa DSWD, may prosesong kailangang sundin. Ang namin dito role is receiving the request of the different barangays, receiving the donations that is intended for the local government, and the releasing of papers for the barangay to withdraw at the command center. Ito'y sa kabila ng pagdagsa ng tulong mula sa loob at labas ng Pilipinas. Already been in Haiti and in Sumatra, but I think it's more important here because there are many difficulties to arrive with communication with the planes. Post po siya sa Facebook and then nagayaya na po. Actually, nahirapan niya po ako magpaalam pa muna sa supervisor ko kasi may trabaho rin po. Pero pinayagan rin po kami. Sa gabi, lalong humihirap ang sitwasyon. Tanging ilaw ng mga TV crew ang nagliliwanag ng paligid. Ang babaeng ito na ilang araw nang nasa pila para makasakay ng C-130, hirap huminga kaya't humingi ng tulong. Pero wala na raw medical supplies ang DOH Help Desk sa airport. Natagalan bago siya natignan. Sir, ba't di pinapasok? Sabi mo po kasi ng doktor sa loob. Wala na daw po. Wala na? Kahit ganito, sir? Nahirapan na to, please. Muna po, sir. Sir? Kaya nga tinatanong po muna. Oo nga't babangon at babangon ang mga nabagyo nating kababayan. Pero kailangan muna nila ngayon ng makakapitan. Tubig, pagkain, gamot, mga simple lang namang pangangailangan.